Isang mapagpalang araw mga kalingap, mga kababayan, nandito tayong muli sa Barangay Tres Maria at mayroong nag-message sa atin na humihingi ng tulong. Mga kalingap, mga kababayan, tara samahan niyo ko para alamin kung ano ang kwento sa buhay nila. Let's go. Tao po, ate. Tao po. Ano pangalan ni ate? Ako po si Cherry Liasos Kenson po. Ilan taon? 39 years old po. Ilan ang anak? 5 po. San si kuya? Namamasada po. Nakipag-boundaryhan po ng tricycle. Ilan taon si kuya? 49 na po siya ngayon. 49. Ilan taon ang panganay? Ang panganay po namin, kasi po may una po akong anak sa unang naging kinakasama ko po. Nagkahiwalay po kami. 16 years old na po yung panganay ko. Yung pangalawa po, 14 years old po. Okay. Tapos yung pangatlo ko pong anak, sa ikalawang kasama ko po ngayon. Pero kasal na po kami ngayon ni Paul. Ano na po siya ngayon, 9 years old na po siya. Tapos Okay. yung pangalawa po, achiever po yan, si Cristel Pulen. Ito, anak mo? Opo. Hindi, yan. Pinsan po pinsan. nila yan. Tapos Okay. ito po. Okay. Tapos po, ito po yung bunso, 10 months. Okay. So, pwede bang makaupo tayo, ate? Opo. Ate po yun, ate. Kuya, dali. Ano nga pala uli pangalan, nanay? Cherry Liasos Kenzo na po ngayon. Dahil kasal na po kami ni Paul. Cherry. Opo. Kumusta ang pamumuhay ninyo dito, ate Cherry? Sa awa ng Panginoon po, kahit papano sa araw-araw, dahil po ang asawa ko po namamasada ng tricycle ay pagboundaryhan po, nakakabili naman po kami ng 1 kilo ng bigas, tapos ulam po. Ngayon po, pinagkakasya po namin yun sa isang araw kung ano po ang kitain ng asawa ko dahil hindi po ako makapagtrabaho, may baby po ako. Yun po ang pinagkakasya namin. Magkano kinikita ni kuya sa pag-iisang tricycle driver? Mga tricycle driver po, maswerte na po ang 300 sa isang araw. Yung 300 po, napagkasya po namin yun sa isang araw dahil nangunguha na lang po ako ng mga gulay-gulay. Gulay na lang po ako. Tapos namumulot po ng nyug para po makapagulay po kami ng ulamin namin sa araw-araw para po makaraos kami sa ulam. Kasi, yun nga, may message na dumating galing sa inyo, sa akin, di ba? Ano pong nababalitaan ninyo sa mga ginagawa namin dito sa lugar na to, sa Bunsol, Sorsogon? Yung nagbibigay po kayo ng tulong sa mga taong nangangailangan na yung tao po talagang walang-wala po, tinutulungan niyo po. Sa akin, ate, ano sa palagay mo? Ano yung pwedeng itulong ko sa inyo? Sa iyong palagay? Kung ano po ang ipagkaloob niyo po na tulong, tatanggapin po namin ang maluwag sa amin kalooban. Ate, itong bahay na to, kanino to? Sa amin po, pinagawa ko po yan nung nagtatrabaho pa po ako dati sa LGU dahil po naging street cleaner po ako ng 2 taon. Ngayon po nung napalitan ng administrasyon ng Bunsol, hindi na po ako makapagtrabaho dahil nagpalit nga po ng mga nagtatrabaho po, naglilinis po sa kalsada. Yan mga kalingap. Bahay nila Ate Cherry. Paligiran nila. Ano pangalan mo? Pauline. Ha? Pauline. Malin? Pauline. Pauline. Ikaw, anong pangalan mo? Paul Jake. Ha? Paul Jake. Paul Jake. Saan ka natutulog? Doon po. Dito. Magkakatabi kayo nila mama at papa mo? Si Papa man lang, tapos si ate. Si papa at saka si ate mga katabi mo. Si mama mo, sinong katabi? Si Bibi at si Pauline po. Okay. So hindi sila magkatabi ni papa mo, ni mama mo? Si Mama at si Papa magkatabi. Okay. So dadami kayo. Ilan taon ka na? 7. 7. Nag-aaral ka? Opo. Anong grade? 1.
Grade 1. Ikaw, nag-aral ka? Opo. Anong grade? 3. Anong ilang taong ka na? 8. Ayun. Ito ang pangalawa mong anak, ate? Opo. Ilang taon ka na, ate? 14 po. 14. 15. Bakit ang taba niya, ate? Sakitin po kasi yan. Anong sakit niya? Nagkaano po siya, nagka-pneumonia po nung nakaraang buwan. Lagi po siyang nagkakasakit. Mahina po kasi yung baga niya. Mula po nung pinanganak ko po siya, talagang sakitin po talaga siya. Pero po nakapag-aral naman po siya ng maayos. 14 years old. Okay. Anong grade ka na? 9 po. Grade 9. Oo nga, papayat mo na. Payat niya, no? Sakitin po siya. Mahina ka ba kumain? Hindi man po. Malakas mo po ako kumain. So, anong nararamdaman mo sa katawan mo? Natural lang po. Nag-jogging ka ba? Hindi ka ba hinihingal pag naglalakad ka ng malayo? Hindi naman po. Pag tumatakbo lang naman po. Tsaka ka hinihingal. Opo. So, ang pag-aaral mo, kumusta naman? Maayos naman po. Nahihirapan ba kayo dito sa pamumuhay ninyo? Opo. Pwede ko bang malaman kung anong hirap ang dinaranas nyo dito? Hindi po ako na masyado na bibigyan ni na mama ng mga pangangailangan ko po sa pag-aaral. Tapos isa pa po dun yung pag may project po kami, hindi po kami nabibilihan ng mga gamit po sa paggawa ng mga project po namin. Tapos halos po konti lang po ang notebook po namin ginagamit. Hinahati na lang po namin sa kada subject. Sa pang-araw-araw ninyo, lalo sa pagkain, kumusta naman? Okay lang naman po. Ano yung mga kadalasan na inuulam? Pwede ba namin malaman? Gulay po, tapos minsan po nagka-fried chicken naman po kami, pero di naman po palagi. Ano yung fried chicken, niluluto o binibili lang sa mga... Binibili lang naman po, pero minsan po bumibili tapos niluluto po dito. So, si ate ay unang anak mo. Opo, Sa unang ko asawa? po siya sa una. Anong nangyari? Lagi po akong binubugbog ng tatay niya. Ngayon po, naghiwalay po kami dahil hindi ko na po kinaya dahil yung mga anak ko po naapektuhan na. Kaya po niyan, nung baby pa po siya, mga 3 taon, labas-pasok siya sa ospital dahil po natutrauma po siya sa ginagawa sa akin ng tatay niya. Nakipaghiwalay po ako sa tatay niya. Mula po nung nagkahiwalay kami, kahit nandyan lang po siya, nakikita niya yung anak niya, parang wala siyang nakikita. Hindi niya yan sinusuportahan sa pag-aaral. Tanging ako lang po talagang nagbibigay ng mga pangangailangan niya. Tsaka yung asawa ko po ngayon, tinuturing naman po siya na tunay na anak. Kahit anak ko po siya una, mahal po yan ng asawa ko si Rian. Kaya po, kahit papano, yung iba po talaga, sa totoo lang, hindi po talaga namin maibigay yung mga pangangailangan sa pag-aaral. Gaya ng ito nga pong bahay namin, sira-sira na po, hindi po namin maipagawa dahil yung kita po ng asawa ko, halos pinagkakasya po namin sa pang-araw-araw namin yung mga pangangailangan nila. Gaya po na pag wala po silang ballpen, saka po yung mga notebook nila. Sa totoo po, yung iba po yung bag, bigay-bigay lang po, yung sapatos, yung uniform nila, mga pinaglumaan po mga kakilala ko, binibigay na lang po nila sa akin dahil hindi po talaga ako makapagbigay sa kanilang mga pangangailangan nila sa pag-aaral. So, ikaw ate, ano yung trabahong pwede sa'yo? Halimbawa? Ako po, okay lang po sa akin na magtinda, kasi po marunong naman po ako magluto. Anong mga tinitinda mo at anong mga niluluto mo? Marunong po ako magluto ng mga suman. Marunong po ako niyan yung mga gaya ng mga banana cue, kamuti cue. Nag-aano po ako niyan, tsaka yung popcorn. Nagtitinda po ako niyan. So, bakit? Siyempre, kailangan mo rin ng dumiskarte, di ba? Ang kasi, kailangan mo rin ng konting tulong kay Mr., di ba? Sa pangailangan. Tulad niya, nasabi mo na may mga alam ka rin sa ganyang pagluluto. Opo.
Kung halimbawa, mga magkano naman yung magiging puhunan mo dyan? Okay lang po sa akin kahit 5,000. Kasya na po yan na paikot-ikutin ko po para po pag may puhunan po ako, kaya ko naman yung paikot-ikutin na para kumita po. Malaki-laki rin pala, Dahil po, no? ang ginagawa ko po, nilalako ko po siya. Kasi, hindi lang naman po, isang lutuan lang yung, nagluto po ako ng bananakyo. Sa susunod po, kamutikyo naman. Yung parang pinapaikot ko po yung para paiba-iba po yung naititinda ko po. Dinadala ko po yan sa elementary, sa Donsol East, doon po ako nagtitinda. Ganun, ikaw na yung magluluto, ikaw pa yung Opo, maglalako. ako po yung naglalako. Ako yung nagluluto, ako yung naglalako. Tapos, pagkatapos po nun, mamamalengke pa po ako. Sa susunod na araw po, dadalhin ko po sa eskwelahan. Grabe, no? Opo. So yung ama nito, wala talaga siyang paki, kumbaga, dito sa... Wala pong pakialam sa kanya. Dahil po, last po na nagbigay siya, 500. Ano pa lang po siya noon, 4 na taon. Kasi nga po, na-hospital siya. Nagbigay ng 500. Ngayon po yung binigay na po niya, 500. Yun na po ang kahuli-huli ang bigay niya talaga. So ano yung nararamdaman mo, ate, na ayan yung anak mo, nakikita mo na ganyan yung sitwasyon. Hindi dun sa kanyang edad na siya ay 14 years old, di ba? Ano yung nararamdaman mo sa sitwasyon? Naawa po ako sa anak ko dahil hindi ko nga po siya mapa-check up. Dahil po gaya nung dati, nagtrabaho ko sa Maynila, dala-dala ko po siya. Pinapa-check up ko po siya. Dahil nga po na mahina po talaga yung baga niya. Kaya nga po siya laging may sakit. Nung nagkasakit nga po siya, yung ubo niya tumagal ng halos 2 buwan. Pina-check up po naman po siya sa ospital. Pero po talagang sakitin po talaga siya. Yung ubo niya talaga mabigat. Nararamdaman ko halos magdamag po siyang inuubo, hindi nakakatulog. Naawa po ako sa kanya talaga kasi nga po, hindi ko nga po siya mapagamot ng maayos na mapacheck up po sa, kaya ng dati napapacheck up po siya sa private nung nangangatulong po ako sa Maynila, kasama ko po siya. Ano nga pala uli pangalan mo? Rian Jade po, Bartonel. Rian Jade po. Rian Jade. Rian Jade. Ayan. Rian Jade. Ayan. So, ang tawag sa'yo ay Ria. Di man po. Anong tawag sa'yo? Uda po ang ko po. Ah, bansa. dito. Okay. So, tawagin na lang kitang Ria, no? Opo. Nakikita mo yung tatay mo? Opo, pero umaalis po yun kasi may mga nakakasama po siya sa iba-iba pong lugar. Doon po siya pumupunta. Ano yung nakakasama niya sa iba-ibang lugar? Mga nagiging kachatmate niya po, tapos pumupunta po siya sa lugar doon, tapos kung sa po, nagkakaroon sila ng anak, tapos halos di niya naman po masuportahan yung mga anak niya sa iba niyang nakasama. Kahit ako po, di naman po niya nasusuportahan. So, nagkakausap kayo or nagkikita kayo? Nakikita ko po siya, pero nagmamano po ako nakikita. Tapos, umaalis na po ako. So, anong nararamdaman pag na... Siyempre, yun nga, katulad ng sinabi mo na nagkukulang si mama mo sa mga pangailangan mo, lalong-lalo sa pag-aaral mo. Anong pakiramdam na nandyan naman sana yung tatay pero parang baliwala lang or talagang baliwala lang? Ano yung pakiramdam mo? Mabigat po sa loob kasi po may tatay naman po ako, pero di naman po kayang suportahan. So, anong masasabi mo sa tatay mo? Kung nanonood ka naman po dito, sana po makapag-isip-isip ka naman pong suportahan naman po ako sa pag-aaral ko. Kasi magmula po nung bata ko, si mama na lang po nilagang susuporta po sa akin sa pag-aaral. Siya na lang po yung nagtutusto sa amin sa pag-aaral. Sana po makatulong ka rin po sa pag-aaral ko. Dahil ang dami naman po namin mga project sa eskwelahan, di naman po kaya yun lahat tustusan ni mama. Yun mga kalingap, mga kababayan, ang sitwasyon ni Rian Jade. Isang 14 years old. Pero yung kanyang katawan ay ito.
Ria, may tanong ako sa iyo, no? Sa iyo, sa sarili mo ha, Opo. ano yung nais mo? Sa sarili mo lang ha. Gumanda po yung kalusugan ko, tapos gusto ko pong tumaba naman po ako. Magmula ba ng bata si Rian, Judy, ganyan yung katawan niya? Opo. Payat po talaga siya kasi nga po sakitin po talaga. Pero sa mga check-up niya, anong mga resulta? Ang resulta po sa kanya, yung mahina nga po talaga ang baga niya. Kaya nga po siya laging sakitin. Tapos dati po nung baby pa siya, nagkasugat siya sa talampakan niya. Sabi po ng doktor, yung sakit daw niya, dala daw po nung mahina po yung baga niya. Kaya po siya nagkakasakit ng gano'n na nagkakasugat-sugat. Wala bang na-suggest na pwedeng gamot para lumakas yung kanyang baga? Yung nga po, ang sabi po ng doktor, dapat po lagi po siyang kumain po ng mga masustansyang pagkain, tapos may vitamins po siya na iniinom, tsaka po yung dugo po niya, mababa po yung ano niya, yung pula, mas mataas po yung kulay puti niya. Ganun. Yung sa hemoglobin niya, mababa yung ano niya, yung dugo niyang kulay pula, mas mataas yung kulay puti. Kaya ganun daw po yung katawan niya. Bali hindi po umaano daw yung dugo sa katawan niya ng yung parang iba yung kondisyon niya kasi nga po yung baga niya nga po mahina talaga. Hindi ko po siya mapa-check up sa espesyalista dahil wala nga po talaga akong panggastos. Kaya po, ganyan po talaga katawan niya na ngayon. Sobrang liit. Kulang siya sa timbang. Yung timbang mo, na alam mo kung ilan ang timbang mo? Mga nagto-35 po or 36 lang po yung timbang ko. Angel, halika. Kumusta yung Angel natin? Okay naman. Ilan taong ka na? 17. 17. Siya ay 14 years old. Sa tingin mo, akma ba yung katawan niya sa kanyang edad? Feeling ko, hindi man. Parang, kulang siya sa mga like vitamins, kaya sa mga, Kulang na kulang, ano? Ilan ang timbang mo? yun na, hindi ko alam. Hindi mo pa alam. Kasi siya ay 36 or 35 lang daw. Hindi akma, no? Dapat sa kanya is mga 110 or 90 kilos. Tama? Sobra-sobra naman yata yun. Hindi, kulang na kulang ate, no? Kulang nga po. Tingnan mo yung ating Angel, oh, di ba? Oh. Maubil sa kanya. Oh. So, anong tingin mo kay ate mo, Angel? Ate Angel po, Anong tingin mo sa sakto kanya? lang po ang katawan niya po. Sakto lang. Opo. Katamtaman lang po. Sana maging sa sunod na pagbalik ko rito, maging ganyan din ang iyong pangangatawan. Sana ano mo yun. Kaya mo bang, yung bang ang gagawin mo, mag-relax ka lang. Siguro lagi ka nag-iisip, no? Opo. Yun, iwasan mo yun, lagi ka nag-iisip. Mag-relax ka lang. Kung ano yung pagkain dyan na nandiyan. Kailangan, anin mo yun, anong tawag nun? Namnamin mo yun, isipin mo na yun ay masustansya, kain ka lang ng kain. Siguro mahina ka kumain, ano? Hindi naman po, malakas naman po ako kumain, pero parang wala naman pong dagdag po sa katawan ko kahit po maraming kinakain ko po. Kailangan niya talaga nanay siguro ng vitamins, Opo, no? kailangan po talaga niya ng vitamins. Ang kawa siya. Ano vitamins mo, Angel? Vitamins ko. Siguro, kung alang yan sa balay,
ay sa bahay, yun yung kinakain ko. Guys. Puro kape lang. Puro kape lang. Hindi kaya boyfriend ang vitamins mo? Hindi. Ikaw ba may boyfriend ka na? Wala pa po. Wala talaga. Wala po. Study first. Study first. Dapat lang. So nanay, meron kaming dalang bigas dito, no? At pasensyahan niyo po to kasi ito muna yung ating kaya. At ito ay galing kay Chinita Mix Vlog. Pinagati-hati po natin ito, no? Yan, ate. At pasensyahan niyo yan, ate, ha? Po, tamat po sa bigas. Malaking tulong po to sa amin dahil po hindi na po kami problema ng isasaing mamaya. Ang aanuhin na lang po namin yung iuulam namin. Salamat po. Yan, sabi ko nga, ate, pangalan mo, Cherry. Opo. Sabi ko nga, ate Cherry, ako po ay hindi nangangako na higit dyan yung maibibigay ko, no? Ang akin lang, kung mayroong pang magbibigay sa inyo ng blessings o may makakapanood sa inyong video, lalo na ito kay, ano pangalan mo uli? Rian Jade po. Kay Rian Jade, sa kanyang sitwasyon, kung may malalambot po na puso para makapagbigay sa kanya ng kahit na vitamins, no? At dagdag ng para sa pagkain masustansya para sa kanya, yan po ay hatid po natin dito, no? Opo. At yun nga, Jade, Jade, sana ano mo yung pagkain mo at ano, medyo siguro sa umaga medyo exercise ka, tapos yung umagang kay ganda ng araw pag umaga, di ba? Magpa-ano ka sa likod, yung bang magpa-araw ka. Yung pagbungad pa lang ng araw, magpa-ano ka sa likod mo. Then siguro more gulay, yung mga masusustansyang gulay na yung mga masusustansyang gulay para sa kanya. So ganun lang, Ate Cherry, kung mayroon pong papaabot ng blessings po sa inyo, wag po kayo mag-alala, ihatid po natin yan dito, no? Lagi kang mag-iingat at ano bang pangalan mo uli? Jade. Oo. Lagi kang mag-iingat at pag-aaral ay tuloy-tuloy lang, ha? Opo. Huwag kang mag-alala. Pag meron ako na kahit paano, makapag-ano man lang ng vitamins. Pero yung vitamins niya, magmula nung may resita na vitamins o tinuruan kayo ng doktor niya ng vitamins, nabilihan man siya. Opo, nung trabaho po ako sa Maynila, ang vitamins po niya, Propan. Ngayon po nung hindi na po ako makapagtrabaho, hindi ko na po siya mabilhan. Yung Propan po iniinom niya. Ang ganda-ganda po ng katawan niya. Tsaka Ganun. yung mga dito niya, ang pupula. Ay, yung katawan niya talaga, ang ganda tingnan. Ang chubby-chubby ng mukha niya, ang ganda. Ang sigla ng katawan niya, hindi siya sakitin, hindi siya bugnutin. Ngayon, minsan, dalaga na iyakin pa. Hindi ko po alam kung ba't siya umiiyak. Kasi nga po, siguro na-stress siya pagdating niya ng bahay. Makita niya yung bahay, ganyan nga itsura. Huwag mong isipin yung bahay ninyo. Kasi ang pinaka-importante dito, makapagtapos ka ng pag-aaral, maging yung kalusugan mo, maging maayos, then pag makatapos ka nga ng pag-aaral mo, makapaghanap buhay, makapagtrabaho ka. So, ikaw na ikaw na yung pwedeng magpagawa ng inyong bahay. Huwag mong isipin yung tinitira ninyo. Ang importante, buo kayong pamilya. Okay? Huwag mong isipin yung mga nagpapagulo sa isip mo. So, magkano yung propananay sa palagay ninyo? Dati po, noon, 18 pesos po yung isang piraso. Ngayon po, hindi ko po alam kung magkano na po yun. Propan with iron po yung pinapainom ko po sa kanya. Okay. Ano yun? Once a day? Opo, once a day. Yun, sana mayroong magbigay ng kahit na pang vitamin sa kanya, no? Kasi sa pagkain naman siguro, nanay, kahit paano, basta importante, mayroong bigas, mayroong ganyang bigas. Yung ulam, wala nang problema yung ulam, kung ano-ano na lang dyan, di ba? Opo. Ito nga si Angel, ano yung ulam nyo dati? Asin. Toyo. May toyo. Oh, di ba? Ganun lang. So, ganun na lang, Nanay Cherry at Jade, no? Huwag kayong mag-alala.
pag mayroong blessings na dumating sa inyo, babalik at babalikan ko po kayo, no? Go lang tayo. Yan, maraming salamat po sa lahat, sa mga nandito sa aking premiere. Thank you po ng marami sa inyong suporta. Maraming salamat. Unang-una, Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalinga Prab. At shout out sa lahat ng ambassador Kalinga Pose, Ambassador J. Morillo Vlogs, Ambassadora Ria Ularte. At shout out din sa lahat ng Deputy Kalinga Lydia, Deputy Mick Agnes. At shout out din sa lahat ng KTV Angels 100, at shout out Kindred TV, Maria Cusinira. At shout out din sa lahat ng Lalahi Community. Shout out Maestro 21 TV. Maraming salamat po sa iyo. At sa mga nagsishare ng blessing sa ating YouTube channel, maraming salamat po sa inyo, no? At sa mga OFW natin kababayan, lagi po kayo mag-iingat kung saan man po kayo naroroong mga bansa, no? At maraming salamat sa lahat. Miss Yay, Irene B, Lori Nimuto, Lisa 67 Vlog, Chinita Mix Vlog, Chunila Reyes, Tita Eman Pam Channel, Mil Lapitan Hong Kong, Irene Pahuyo, Mama Sinya Vlogs, Die Love Official. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat-lahat, mga dating kaibigan, mga bagong kaibigan, mga dumadaan, at sa lahat ng ating mga viewers, mga pupunta sa ating premiere. Thank you po ng marami. Lagi po tayo mag-iingat. God bless po sa lahat, and bye-bye!